At para sa Patoki Talk na live nating makakasama, rampahan ng mga Noipi ang bibida sa entablado, pasiklaban ng galing ang mananalo. Para sa Patok na Talakayan ngayong umaga, live na live, makakasama natin ang organizer at director mismo ng 2025 Catwalk Philippines Modeling Competition, si Direk Rodel Mercado. Good morning! Hi, good morning, DJ. Hello! Gabi, good morning. And good morning, Kaka. Oh, yeah. Yes. And pati ka naman sa lahat ng mga nanonood ngayon, Direk Rodel. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programang ito. And thank you very much for giving me this opportunity. Yeah, some kind of interesting ang mga parating para kay Direk Rodel at sa ilan pa magiging bahagi po ng 2025 Catwalk Philippines. Kwentuhan nyo kami, Direk. Okay, so we will be having a Catwalk Philippines Modeling Competition. Ito po ay isang competition ng mga aspiring ramp model. So, hindi ito pageant. Kasi normally, ang beauty pageant may question and answer. May talent portion. May talent portion, may national costume, at kung ano-ano pang ibang mga segment. Catwalk Philippines, actually, this is the nag-start siya ng if I was not mistaken, 2018. 2018, tapos nagkaroon ng 2019 edition. Tapos natigil lang siya ng pandemic. So, this time, actually, Catwalk Philippines is founded by Designer Circle Philippines. Wow. So, Designer Circle Philippines is an organization of the top caliber designer in the Philippines. So, ang mga miyembro nito, most probably mga 50 designers nationwide na mga caliber talaga at yung mga kapitapitagan at mga mga senyora sa larangan ng pageant. Yung mga OG. Yung mga matataasan level. Some of them, the chairman emeritus of Designer Circle Philippines is Johnny Abad, Tito Johnny Abad. Tapos ngayon, ang president ng DCP is Mr. Rafael Gonzalez. So si Tito Johnny ay veterano na pagdating sa fashion design. Nagbibihis siya sa mga candidates ng Binibining Pilipinas, lumalaban internationally. And then, he also had a fashion stint in US, in Singapore, in Japan. At ang current president nila ngayon ay si Rafael Gonzalez. Ito naman ay isang top caliber na couturier. Siya ang gumagawa ng suit nila Gary Valenciano, Martin Rivera, at saka ng SB19. So, ginawa nila yung Catwalk Philippines. The main vision is to help the aspiring models na gustong maging fashion model. Kasi iba kasi ang beauty queen sa fashion models. So, iba yung hubog ng katawan, tapos iba yung makeup. So, normally, ang mga fashion models, ang nirarampa nila o ang ine-emphasize yung damit ng designer. So, this time, sa competition na ito, meron kaming, ang mga categories ay, number one, we have a swimwear. So, may swimwear sa babae at sa lalaki. Tapos, meron kaming streetwear. Pag streetwear, ito yung mga common na sinusuot. Yes. And then, we have also couture. A couture, the formal couture, yung gagamitin nila. So, sa amin, sa competition na to, walang question and answer. As in, mainly, ang labanan, ramp. Kaya ang requirement is dapat mataas. As in model type. Anong height ng requirements? Yeah, for female, we are requiring at least 5'6". So for male, we are requiring 5'10". And this is open for 16 years old to 27 years old, male and female. And dito kasi sa Age limit ba? age limit is 16 to 27. So pwede ang minor de edad as long na meron parent consent. Kasi meron swimwear. May swimwear.
And then etong competition na to, medyo kakaiba siya sa beauty pageant. Kasi sa beauty pageant, ang isang kandidata normally may mga team, may mga camp yan, di ba? Tapos yung camp nila o yung mga team nila, sila ang nagma-manage ng kanilang gowns, hair and makeup, photo, video, everything. So, medyo mataas yung hinihinging requirement financially. Correct. At saka digitally, di ba? So, dito sa Catwalk Philippines, ang pinagkaiba namin is walang registration fee sa competition. Number 2, lahat ng isusuot na damit ng mga candidates ay ipoprovide namin at saka ng Designer Circle Philippines. So each candidate, kasi we are looking for 25 male and 25 female. So ano yun parang lumalabas couple. So pair. So each pair may naka-assign na designer from the Designer Circle Philippines. Diba? Kumbaga parang wala kang nagagastusin, no? Wala kang gagastos. And iba pa rin siya talaga sa parang normal lang na nagkakaroon ng modeling, no? Compare Yes. sa dito sa isang competition. Pero ang tanong, paano mag-join sa inyong... So we have Catwalk go-sees. So actually, on Saturday, we have go-see in Star Mall sa Gold's Gym Star Mall. So our go-see starts from 1 p.m. to 6 p.m. At doon sa mga posters namin na nakalagay sa social media platforms, meron na doon QR code that they could click and they could sign up. Then start kami, actually pang third go-see na namin this coming Saturday in Gold's Gym Star Mall. Then Sunday, we have in Big Ben Mall in Lipa City. And then 1 to 6 p.m. din yon. And then also, magkakaroon kami sa March 2 sa Baguio City. So magkakaroon din kami. Kasi as much as we wanted, gusto namin umikot sa iba't ibang part ng Luzon para kasi makater namin yung mga aspiring models. And also, ang requirements namin ay open ito sa beginners. So hanggat maaari, mas gusto namin ang mga beginners. First-timers. Yeah. Pero may mga open din siya sa may mga, kumbaga, mga batikan na rin ng mga models. Open siya sa may experience but not professionally model. At saka, di ba, Direk, minsan, do you encourage na meron ngayon pa lang, may manager na agad sila? Actually, normally, may mga nag-go-see na may mga handlers. Oo. So, okay din naman na may mga handlers yung mga mag-join ng competition. Wala naman siyang bearing for us. Pero at least kung may handler ka, may nag-train na sa'yo. And dito sa amin, once na ma-select na namin yung final competitor na 25 male and 25 female, we will conduct workshops. Okay. So we will have a personality development workshop and magkakandak din kami ng catwalk workshop. And all the makeups, yung makeups dito na gagamitin o gagawin during the grand catwalk, kasi ang beauty pageant, ang tawag nila, it's coronation night. Yes. Kami ang tawag namin, it's grand catwalk. So the grand catwalk, yung makeups, yung isusuot nila sa lahat ng categories, provided by First Sun Production at saka provided ng DCP. And then pati yung kanilang may mga video shoot kasi normally pag sumasali ka sa mga competition, may digital dapat almost Social media. weekly may lalabas kang video, photo shoot. Yun lahat ay i-cover ng First Sun Production at saka ng DCP. And, syempre, question, dun sa mga mananalo, ano ba yung matatanggap nila? So, we have cash prize. Wala kaming first runner-up, second runner-up, third runner-up. Ang ano lang namin, ang winner would be the Grand Catwalk winner, male and female. They will have 50,000 cash prize each. At pagpasok nila sa, well, it's not a competition, yung rank nga, sabi mo direct, di ba? Pagpasok nila doon, parang
kayo na yung bahala, 'di ba? Na sabi mo workshop sila and all that. So after that, paglabas nila doon, nakapakete na sila as talaga mga models. Diba? Yes. And ang kagandahan sa amin kasi, pag pumasok sa amin yung mga candidates, kaya gusto namin beginner. Kasi after ng competition, kasi ititrain namin So magbubukas ito ng maraming opportunities sa mga aspiring model because one, ang DCP, ang Designer Circle Philippines has 50, most likely 50 members, active members. At kapag yung mga designers na ito ay nagkaroon ng mga separate fashion shows, definitely may connection na kagad sila. So, pwede silang i-handpick na ng mga designers na magugustuhan sila. And basically, pair may isang designer na naka-assign. Tapos, number 2, kasi kami sa First Sun Production, we have a talent management agency. So, once na mag-join ka sa competition, there's a big opportunity sa'yo na i-handle na namin at ima-manage namin yung career and we will give them opportunities for TV commercial, mainstream media, digital, theater, at iba pang mga opportunities na pwede namin ibigay. Wow. Diba? Ang galing. So yung di ba naniniwala ka rin siguro direct na kapag dyan una dumaan sa iyo sa catwalk or pagiging model, pwede silang tumalon, mas advantageous sa kanila if they go pageantry. Yes, actually, some of the recent winners ng Catwalk Philippines, kasi pang 4th edition na to So, yung first edition, ginanap yon sa Winford Hotel, second, kung saan, may sa SMX. So, yung mga nanalo sa mga previous edition, pumasok na sila sa beauty pageant. One of them is si Rebecca Tamundong, na alam ko, naging runner-up siya sa isang international pageant. So, malaki yung opportunity na maging training ground and preparatory going to the beauty pageant. Male and female pageant. Yes, at advantage yon sa mga gusto ring mag-join sa mga pageant, no? Kumbaga parang alam na nila yung gagawin nila, lalo na kapag may mga part na may swimsuit, may gown, may production number. So, kumbaga parang Pag-usapan natin awareness naman din natin on the personal note. Yung, kailan ka nag-start mag-direct? Normally, nasa 20 years na ako sa industry. So, actually, I started as an actor. Then, after being an actor, I studied directing. So, nag-start ako in directing in theater. Okay. So, kasi ang first love ko, it's teatro. So, hindi ko na maalis sa sarili ko yun. Then, as time goes by, medyo alam mo naman ng theater dito, medyo hindi ka katulad sa Broadway. So hindi ka, ang tawag nga sa amin, mga starving artists. Totoo nga yun. Oo. So mababa yung Passion talent. mas naunang passion. Passion Correct. bago yung cash, di ba? Yes. So after that, I ventured to events management, events directing. So doon, yung kinikita ko sa events, yun yung ini-spend ko sa Divert, passion. Dinadivert ko sa theater because I do produce theater shows. Kasi my main vision is to educate the young ones. Importante sa akin na ini-educate lalo na yung mga generation natin. And then, from theater to events, then I studied film in UP Film Institute. So, gumawa na rin ako ng digital and some films na inilalaban ko internationally. Yes. And, syempre, Sir, Direk Rodel, ano po yung Facebook page ng Catwalk Philippines para makabisita sila doon if ever na meron kayong schedule sa kanila mga locations? Yes, they could check the schedules and all the opportunities for this coming Catwalk Philippines sa Designer Circle PH, and you could also check in First Sun Production. So, magandang opportunity to for mga aspiring models, male and female, to join and to get trainings and to get connections with the fashion authorities in the Philippines. Yes. And, So, siguro last question go na lang ahead. natin, yung sa FLP, no? Ano yung mga plans mo pa for that?
So for First Sun Production, kasi ang base po doon sa aming bagong president na si Miss Katsi, ang aming main objective of course is to give entertainment in terms of theater, which is education. So inililink namin yung entertainment and education. That is very much important sa vision and goal namin. And number 2, well, we're still getting clients, corporate events, mga brand endorsements, mga ganon, o brand launches. So, ang gusto lang namin talaga it's makapag-educate at makapibigay ng entertainment sa mga corporate clients namin. Kasi, lalo na kami sa First Sun Production, we cater dun sa mga company na maliliit ang gusto mag-event pero maliliit yung budget. So, kasi everybody deserves na magkaroon ng decent at magandang event. So, we are very flexible with our clients. Very good. Yes, thank you so At ano much. naman ang wish mo sa iyong birthday? Direk? Parang may dumaan kasi dito tapos birthday ni Direk. Well, of course, good health. Importante yon na tayo din. Sa industry natin, kulang ang tulog natin. Kung pwede nga na tayo bumili ng tulog sa Mercury Drug, bibili natin. O kung saan man drugstore yan, di ba? So, good health for everybody. World peace! World peace daw, ang gulo-gulo ng bansa natin, di ba? Sana maging maayos ang lahat. At sana yung mga taong nakapaligid sa atin ay patuloy tayong mahalin. At maging mabuting tao. Importante na pinipilit ko sa sarili ko na maging mabuting tao bukod sa pagiging mabait. Magkaiba yung maging mabait eh. May mga taong mabait pero hindi mabuti. Ako pinipilit ko maging mabuti. Ganda yun, ha? Maraming salamat sa iyong oras, Direk. Thank you, And we wish Direk you all the Rodel. best. Happy birthday. Maraming salamat Direk po. Rodel. Thank you.